Grabe, ang linis na dito, no? Pagkatapos ng bumbahin ng tubig dito, no, nagkaroon ng flushing mga nakaraang araw. Pagkanan tayo dito sa Quintin Paredes Road. Ito na guys, ang luwag na dito sa Ongpin Street. Yan o, napakalinis na. Hello everyone, good morning. Ayan, panibagong update naman tayo dito sa Manila. At samahan nyo ako maglibot dito, no? Dito sa Santa Cruz. Papunta tayo ng Binondo, na kung saan ay pupuntahan natin itong kalyeng Ongpin Street. Dito na, no? At pababa na tayo sa tulay. Dadaanan natin itong Plaza Santa Cruz. Ito ay malapit sa Santa Cruz Church, Paris. Ang linis na ng mga kalye. Dahil kabila nitong nagkaroon ng flushing mga nakaraang araw, nililinis nila yung mga kalye dito sa Maynila, no, mga kababayan. Dito sa left side na yan, ito yung mga building na napakagandang tingnan, no? Ang iba dito nirenovation dahil ito ay may kalumaan na itong mga building dito karamihan. Yung mga iba dito, yung mga nagtataas ang building, ito yung mga bago pa itong mga building dito, yung iba. Ayan, so malapit na tayo dito sa fountain, dito sa Plaza Santa Cruz. Ayan, linis na rin, no, dito. Tingnan nyo, tsaka ayan, lumuwag din dito yung takbo ng daloy ng traffic dito. Yung mga sasakyan lumuwag, yung daanan. Ito po yung Santa Cruz Church. Tayo po ay iikot, pupunta tayo ng Binondo. So yung iba dito guys, no, ito ay nanggagaling sa Rizal Avenue, itong mga sasakyan na to. Dito sila tumadaan para papunta doon sa Binondo, no, papuntang Taft. Iba naman papuntang Divisoria. Tayo naman ay pupunta ng Binondo. So ito ay kalye, papasok tayo dito mismo sa Escolta Street. Ito na yung Escolta Street, no? Ito yung napaka sikat na kalye. Panahon pa ito ng Kastila at Amerikano. Dati ay napakagandang kalye dito na maluwag. Sanay at pag-upo ni Yorme, mga ilang araw pa lang si Yorme, at yan ay inihigpitan na nila. Ito ang bawat kalye sa Maynila, kailangan walang mga mabilis po yung takbo ng mga sasakyan, hindi po nagkakaroon ng traffic. Pag marami kasing obstruction, no, mga kababayan, ito ay nagkakaroon ng cause ng traffic dito sa mga kalye sa Maynila. Ayan, wala na tayong napapansing mga dito, no, street vendors na pakalat-kalat. Kasi dati minsan ang mga vendors kasi kung saan lang sila pumipisto, nakakaharang sila sa mga sidewalk. May
mga pinakalumang pangalan ng kalye dito sa Binondo. Magkaanan tayo dito sa Quintin Paredes Road. Ayan, sa bawat kalye na yan, kabilaan, nilagyan nila ito ng guhit. Ito yung yellow line, para hindi sila lumampas dito sa boundary. Kailangan hindi sila lumampas sa guhit, dahil ito ay nagkakaroon ito ng cause ng traffic pag ito ay nakaharang sa mga sidewalk. Itong street na to, guys, isa rito sa main road. Ito yung dadaanan papuntang Divisoria. Ito yung mga sasakyan galing po ito ng sa Ermita, Malati or Taft. Ito po yung mga ruta ng mga jeep papuntang Divisoria. Ito naman yung Binondo Church. Magkatabi lang ito yung monument ni Roman Open. At tayo ay kakanan dito sa Ongpin Street. Ayan, napakaluwag na, malinis na, maliwalas na tingnan itong kalye na ito, mga kababayan. Ganda, dito naman sa isa famous na restaurant, dito matatagpuan yung mga masasarap na mga pagkain dito, sa Ongpin. Ito may gumagawa ng yung mga wiring, yung mga spaghetti wire, inaayos nila. Ito ang nakakasira, itong mga spaghetti wire dito sa taas, dapat maayos ito. Ito yung mahanapan talaga ng paraan ng lokal ng Maynila. Yung mga estiro nila dito, malinis, maintain, kalinisan. Yung mga street vendors dito may nakapwisto, sa tamang pwisto talaga sila dito. Ito tulay na naman, another estiro, malinis din. Kasi pag hindi ito nililinis, ito ay natatambak, magkakaroon ng basura, ito ay mga ngamoy, pag hindi ito nililinis, itong mga estiro. Yun, yung mga nakapark dito sa kabila. Yan, dapat hindi nagkakaroon dito ng double parking, kasi pag nagkakaroon ng double parking, sisikip po itong kalye natin, lalo na dito sa mga sa Ongpin. Ito nilagyan nila ng guhit itong bawat kalye. Ayan, magkabilaan ito. Nilagyan nila ng yellow line para hindi ito ay
Hindi sila lalampas, no? Itong dati rito, no, pag dumaan ka dito sa kalye na ito, dikdikan talaga yung masikip dahil maraming obstruction. Kailangan walang obstruction na maiwasan para tuloy-tuloy po maganda yung biyahe na papasok ng mga sasakyan dito. Para maiwasan yung traffic. Ito, tingnan nyo yung mga sasakyan, no? Talagang may guhit na yelo itong linya na yan. Kailangan hindi sila lumampas para hindi nakaharang ito sa mga sidewalk. Kaya nito may mga intersection. Hindi naman kasi ito kalakihan na kalye itong Ongpin Street, no? One way. May mga bagong building dito na tinatayo kagaya nito. Nilagyan nila ng net para maiwasan itong may malaglagan, no? Para hindi magkaroon ng dito. Maiwasan yung kaya nilagyan nila ito ng net sa taas. Ayan. Ayan, tanaw na natin itong arko. Papalabas na tayo. At napapansin nyo itong store ng mga bintahan. Nagbibinta na ito ng mga alahas dito. Ito ay dinadayo, no, guys. Itong mga alahas ng kababayan natin. Marami dumadayo talaga dito. Ayan, no. So dito rin tayo lumabas, no? Dito sa Plaza Santa Cruz. Lumuwag, pati dito. Wala na rin mga vendors dito na pakalat-kalat, oh. Ayan, tutuloy-tuloy tayo dahil kakaliwa tayo naman dito. Malinis na, talagang malinis na tingnan. Napakagandang Maynila pag maintain yung kalinisan. Kailangan sumunod talaga tayo sa rules dito sa kalye para talaga smooth yung takbo ng mga sasakyan dito sa kalsada. Yan ang mga building dito sa right side, eh. Ito yung mga lumang building. Ang ganda ng mga disenyo, yung mga design itong mga building. Yung iba nito renovation ito, kagaya nito ang daming mga dinumihan lang yung pader dito. Ito tayo ay dadaan sa ilalim ng MacArthur Bridge. U-turn tayo, babalik. Ang labas din natin dito papunta dun sa Palangka Street. Dito naman pag malakas ang ulan, ito ay nagkakaroon ng baha. Siguro stuck yung mga drainage dito, mga kababayan. Ayan. Yung hindi pa familiar dito sa U-turn, dito sa ilalim ng tulay, ayan po yung itsura. Maraming mga vandalism.